Magandang hapon sa bawat sa po sa atin at patuloy po nating pag-aaralan ang ikaapat sa 7 mga salita ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa Mateo 27:46. At nang malapit na ng ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng napakalakas na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang palaisipan kung anong ibig sabihin ng mga wika ni Jesus sa Matthew chapter 26 verse 46. Sa isang pagbasa ay aakalain natin na siya ay mayroong pagdududa sa Diyos Ama. Ngunit, ang lahat ng ito ay naaayon sa magandang plano ng Diyos sa bawat isa. Na si Jesus na anak ng Diyos ay daranas ng paghirap upang maisalba ang lahat mula sa paghukom ng ating mga kasalanan. Hindi naging madali ang pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. Sobrang hirap at sa totoo lang, napakahirap. Ating mapapansin na sumisigaw si Jesus na napakalakas. Katunayan na sadyang ninanais niya ang pagpapahayag tungkol sa kanyang dinaranas. Ito ay hindi para pagdudahan ng mga makakarinig ang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip, kagustuhan niyang maitala ang pangyayaring ito upang maisakatuparan ang propesiya sa Awit chapter 22 verse 1. At para ipaalam kung gaano kapait ang bunga ng pagkakasala ng mundo. Yan ang tiniis ni Jesus na parusa para sa kaligtasan ng lahat. Tanong ko po sa bawat isa sa atin, bakit nga ba pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus? Nakasaad sa Matthew chapter 1 verse 21 na si Jesus ang magliligtas sa sangkatauhan mula sa ating mga kasalanan. Ang katuparan nito ay ang pag-alay ng kanyang buhay at upang matugunan ang layuning iligtas ang mga magtitiwala sa kanya. Kailangang isang tabi ng Diyos ang kanyang pagkabahala at talikuran ni Jesus sa kanyang pagdurusa. Ang pagpapasakit o pagpapasakit ni Jesus ay patunay lamang na siya ay Diyos na nag-anyong tao upang danasin ang paghihirap para mailigtas ang kanyang minamahal na nilikha. Bilang isang tao ay naramdaman at tinanggap niya ang sakit at hapdi ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pagtalikod ng kanyang mga minamahal. Ito ang pagpapahayag ng pagmamahal na walang katumbas. Pagmamahal na pinatunayan ng pag-alay ng Ama sa kanyang anak. Pagmamahal na nagpapatuloy sa pagbibigay ng kapatawaran at sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino man natatanggap sa Kanya. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang may pagdududa sa Diyos dulot ng mga pangyayaring ating kinaharap. Maaring nasasambit na rin natin ang wikang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit ang katotohanan ay patuloy na nagsasabing ang Panginoon ay palagi nating kasama. Sa hangin na nagpapanatili ng ating buhay. Sa tubig na pumapawi sa ating uhaw. Sa pamilyang nagbibigay ng kalinga. Sa mga kaibigang nagdudulot ng saya at sa ating mga sariling bukas. Sa pagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos sa mga taong sawi, walang pag-asa, may hirap, nagdurusa, at lalo na sa mga taong makasalanan. Tulad ko at tulad mo. Minahal ng Diyos. Pinabayaan niya ang kanyang anak upang tayo ay hindi mapabayaan o mapahamak. Bagkus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito mga kapatid, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at manalig sa anak ng Diyos na si Jesus upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Pinabayaan niyang si Jesus ay mahuli upang lahat tayo ay makalaya. Pinabayaan niyang si Jesus ay maparusaan upang tayo ay mapawalang sala. Pinabayaan niyang si Jesus ang kanyang dugo ay dumanak upang tayo ay mapatawad at di na mapahamak. Pinabayaan niyang si Jesus ay pahirapan, ipinakot mamatay para tayong makasalanan ay manatiling buhay magpakailanman. Pinabayaan niya ang kanyang anak na magdusa upang tayo ay hindi na makaranas ng parusa. Kaya ipaubaya mo sa kanya ang iyong buhay. Magsisi ka na, sumunod at maglingkod. Hayaan mo lang na gamitin ka ng Diyos na sabihin sa iba na hindi sila pinabayaan ng Diyos at merong magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Kapatid, remember this word. God will never leave us nor forsake us. Mahal na mahal ka ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. You are in pain right now? Meron ka bang problemang pinagdadaanan? Meron ka bang kasawian sa buhay? Kalungkutan? Failures in life? Don't worry. God is in control. Hinahayaan niya ang lahat upang lumapit ka sa Kanya at dumepende sa Kanya. At siya lang ang magre-resolba lahat ng problema na iyong nadarama. Kung ang problema ng sanlibutan tungkol sa kasalanan ay kanyang nasolusyonan, what more pa kaya ang problema na kinaharap mo ngayon at ng kasalukuyan? Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kapit lang sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Ang panalangin ko, patuloy na maintindihan ng bawat isa na hindi mo kami iniwan at pinabayaan sa ere. Lord, pinapabayaan at hinahayaan mo ang mga problema naming pinagdadaanan dahil meron kang magandang layunin sa bawat sa puso amin. Hindi para pahirapan, kundi bagkus mas lalo namin maintindihan na kailangan ka namin sa aming pong buhay. Panginoong Hesus, tulungan mo po kami na maresolba ang lahat ng aming problema. At anumang bigatin sa aming mga puso na aming nadarama, patuloy na kami ay humuhugot ng lakas sa iyo at bigyan mo ng mapayapang puso at kagalakan ng bawat isa upang kami po ay magpatuloy na sumunod at maglingkod sa iyo. Lord, yakapin mo po ang bawat isang nalulungkot. Palakasin mo ang lahat ng mga nanghihina. Lord, iligtas mo ang lahat ng kailangan po ng kaligtasan. Pagpalain mo po ang lahat ng kinakapos. Pagalingin anumang sakit at karamdaman. At patuloy, Panginoong Diyos, maranasan ng bawat isa na kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan at iniwanan. Salamat pong muli sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Mahal ka namin, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod at susunod sa iyo. At hindi namin pababayaan ang ministeryong pinagkatiwala mo po sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng malakas na Amen and Amen. Magandang hapon, Team Live, Team Online, and Team Replay. To God be the glory. Patuloy ho tayong sumunod sa Panginoon. Jesus reigns.